Sige po, sige po, sige po. Hallelujah. Praise the Lord. Alive, alive. Alive in Jesus because our Savior, Christ Jesus, our Master, our Lord, is alive. Nabuhay pong maguli ang ating Panginoon gaya po ng atin ang laging pinag-aaralan. On the third day, muli pong nabuhay ang ating Kristo Jesus na ating pong inalala nung Wednesday. Yung pong ating 7 last word, if you remember, yung pong andito ng last Wednesday, pinag-usapan po natin ang mga huling 7 wika ng ating Panginoon. Inalala po natin ang kanyang pagkamatay at ngayon po mas matindi pong pag-alala ang ating pong ginagawa dahil on this day, on the third day, muli pong nabuhay na maguli ang ating Panginoong Kristo Jesus. Noon po may mga churches because wala pang first, second, third, fourth, Sabbath service. May mga churches po na pinagdiriwang ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Pupunta pa sila ng mga sementeryo. Sino po ang naka-experience na nang pumunta ng sementeryo, yung tinatawag nilang sunrise service? So, marahil meron na po kayong pinuntahan ganito. Talagang pinag-ahandaan nila, ninaalala na sa sementeryo pa. Sementeryo pa, nagsaservice yung mga churches. Talagang para po talagang talagang sementeryo. That Jesus really rose again from the dead. Kaya nga po at meron pang mga iba noon, siguro kahit ngayon meron pa rin. Yung ginagamit lang Resurrection Sunday, meron pa sila sinasabing Happy Easter. Madalas po nating marinig ito. Pero buti na lang sa ating patuloy na pag-aaral, yung palang Happy Easter ay hindi po biblical. Ito po ay pagan. Paganism po, yung Easter. Ito po ay talagang Passover, Pascha. Pero ginagamit po itong paganism dahil ito po ay talagang goddess of fertility, yung Esther. Kaya nga po at hindi na po natin sinasabi ngayong Happy Easter. Wala na pong kaugnayan yung mga ebon, mga itlog. Yung bunny. Basta alam po natin, meron pong Kristong namatay at nung 3 araw siya po ay nabuhay na maguli. Sino po ang natutuwa at nagagalak na buhay po ang ating sinasamba at pinag-aaralan ngayong araw na ito? Amen. Sige po. Kasi sabi ko nga kanina, meron silang sinasabing sunrise service. Paano kaya yung kagabi, no? Sunset service, yung kagabi. So, wala na pong basta on the third day, nabuhay na maguli ang Kristong namatay para sa ating mga kasalanan at nabuhay po siyang maguli dahil buhay na buhay, pati po tayo, buhay na rin. Pati po sa ating mga kasalanan, nabuhay na maguli ang ating Kristo Jesus, namatay doon sa krus ng Kalbaryo para lamang tubusin, para tayo mamatay na, maging victory na po tayo over sin and over death. Ito po ang gusto ng Diyos. Kaya nga po siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na maguli para sa atin po, para po sa ating dakilang pag-asa na kahit tayo ay mamatay, tayo rin ay mabubuhay na maguli. Amen! Maniwala ko po handang kumabiyatan pa si Bayo. Amen. Diyang matiyatana. Bala mo, ali kayo convinced na talagang kahit po mamatay tayo ngayon, tayo sasalubong kay Kristo Jesus para po sa buhay na walang hanggan. Amen. Nino pong bisang muna. Alapan talagang kahit po mahirap ang buhay, kahit alam natin, sigurado tayong pupunta ng langit dahil tinanggap na natin si Kristo Jesus sa ating buhay, pero masarap pa rin mabuhay kahit mahal ang gas, kahit mahal ang kurudo. Hallelujah. So, ito po yung ating pinag-aaralan. Tapos na po yung ating serye. Kaya bagong serye po ang ating pag-usapan itong buwan ng Abril. Ito po yung ating Victory in Jesus. Yung pong ating mga inawit pa lang, punong-puno na po tayo. Malyari, tanang muli. Doon pa lang po sa ating mga inawit, yung pong mga talagang nakita natin paano po inawit na talagang buhay na buhay. Kaya nga forever He is glorified, magnified. Wala pong ibang nararapat, purihin, itaas sa ating mga buhay, sa ating churches, sa ating mga pamilya, eskwelahan, sa ating mga business, sa ating mga trabaho. Wala nang iba. Kristo Jesus lamang na nabuhay, na maguli. Come on. Bigyan ng palakpak ang Panginoon.
Hallelujah. Praise the Lord. So wala na pong magsasabing Happy Easter. Ano po? Happy Resurrection Day. Or Happy Resurrection Sunday. Dito po, Sunday po tayo ngayon. Amen po ba? Hallelujah. Praise the Lord. So ito pong ating talatang pag-aaralan. But thanks be to God, 1 Corinthians 15:57. But thank God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Through our Lord Jesus Christ. Salamat po. Dakilang Diyos muli sa isa namang pagkakataon, maikling oras na pagbubulay ng iyong mga salita na aming dalangin na maging bukas puso ang bawat isa sa amin kasama ng iyong lingkod na gagamitin sa aming pong pag-aaralan na magiging dagdag tibay ng aming pananampalataya, bagong taas-antas ng aming pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Aming pong dalangin, patuloy ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya ay punuin, patuloy ang sanktuaryong ito, ang bawat sulok ng puso ng iyong mga mananampalataya ngayong hapong ito, o dakilang Diyos, at kami uuwi mula sa bahay-sambahang ito, bahay dalangin ng ito, dadalhin muli ang isa namang bagong pag-asa na nagkagaling sa iyong mga salita. O dakilang Diyos, ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Thank you na. Hallelujah. Salamat na lang sa Diyos. Meron na po tayong tagumpay, victory, laban po sa kasalanan at sa kamatayan sa pamamagitan po ng ating Kristo Jesus, Panginoong Kristo Jesus. Victory over sin and death because ang ating pong pagkakaalam, salita po ng Diyos, ang kasalanan po ay magbabayad ng kamatayan. Tayo pong lahat, sabi ng salita ng Diyos, ay nagkasala, wala ni isa mang matuwid. Romans 3:10, 3:23, at ang bayad ng kasalanan ay kamatayan, Romans 6:23. Pero ito po ang nangyari nang mamatay po ang ating Panginoong Kristo Jesus, wala na po itong bayad ng kasalanan na dapat sana tayo ang mamatay sa kasalanan. Victory over sin. Dapat tayo ay mamatay. Talagang hindi lang basta mamatay, ikalawang kamatayan po, hindi na po tayo pupunta doon. Ang sabi po ng salita ng Diyos, dahil ginawa na po ng ating Panginoong Kristo Jesus, victory over sin and death, galing lamang po, sa pamamagitan lang po yan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Christ has conquered death. No longer has final authority over those who trust Him. Wala na po ito sa lahat pong nagtitiwala sa Kanya. Sa pamamagitan po ng paniniwala sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo Jesus. Mamaya po, titignan po natin kung meron po kasi mga ibang paniniwala na talagang pinipilit na hindi lang talaga nabuhay na maguli ang ating Panginoong Kristo Jesus. Babalikan po natin yan mamaya sa ating pong patuloy na pag-aaral. Amen. Yung pong mga mananampalataya ngayon, tayo po yun. Believers can walk in this victory. Ngayon po, in trusting in Him, living under His grace rather than in fear. Alam po natin, for by grace, you have been saved sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Sige po, isa pang palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. We have victory over sin and death. Ito po yung unang topic natin, big victory over sin and death. We have this kind of victory over sin and death dahil po we are now being identified with Christ sa Kanya pong death and resurrection. Sa Kanya pong death and resurrection, we are now being identified with Him. Ito po yung talagang Christ conquered death. Sabi ko nga kanina, it no longer has final authority. Dahil yung pong pagbukas natin kanina, kung si Kristo ay nabuhay na maguli, tayo po, kahit po mamamatay, tayo rin ay mabubuhay na maguli. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sinabi po ng ating Panginoong Kristo Jesus kay Maria at kay Mary sa John 11:25-26. Ako ang buhay at ang pagkabuhay. Sino mang naniniwala sa akin kahit mamatay, siya ay mabubuhay na maguli. Amen. Praise the Lord. Sige po, ala pa namang bisang muna, ne?
Okay, praise the Lord. Yan, nahimik lang po. Buri na nakayatang mo ng Pastor Jack. Hallelujah. Sabi nga po, Jesus said, I am the resurrection and the life. No one, the one who believes in me will live even though they die. So kahit po tayo mamatay, dahil nga po si Kristo, siya na ang namatay para sa atin, hindi na po natin katatakutan. Hindi na po natin katatakutan. We will live under grace kaysa po sa takot. So ituloy po natin. Ito pong ating pinag-aaralan. We are identified with Christ sa kanya pong kamatayan at sa kanya pong resurrection. At dahil po dito, sabi nga, we were saved by grace. Tayo po ngayon ay under grace. Dahil under grace na po tayo, remember, lagi pong inuulit-ulit ng ating senior pastor, yung pong talagang sila daw ay naligtas ng under grace so they can go back on sinning again. Ganun ba talaga? Ganun ba talaga? Kahit, because under grace na nga eh. Pag under grace, wala nang problema. We can go back sinning. Sabi po ng mga iba, hindi po natin. Kaya nga po, pilit pong laging idinidiin ng ating senior pastor ang patungkol dito. Well then, ito po kasi ay sinasabi ng Romans 6, 1-10. Hanggang pong mamaya po, buong Romans po. Romans 6, 1-10. Tapos mamaya pa sa Romans din, hanggang 14-23. Ito po yung sinasabi ko kanina. Mamaya, balikan po natin. Pero unahin muna po natin itong 1-10 po ng Romans 6. Well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Ito po yung sinasabi. Pwede ba yun? Dahil because of the grace of God, pwede na tayong magkasala because of His wonderful grace, more and more of His wonderful grace. Pag tayo daw ay nagkakasala, mas lumalaki ang grace ng ating Panginoon. Sana ganoon. Pero hindi po, sabi ng pinag-aaralan natin ni Apostle, of course not. Well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Of course not. Siyempre, sabi po, since we have died to sin, paano pa? How can we continue to live in it? Namatay na nga tayo sa identify with Christ's death and resurrection, victory over sin and death. So, how can we continue to live in it? So, namatay na po tayo sa kasalanan. So, hindi na po tayo pwedeng mabuhay uli sa kasalanan. Amen. Praise the Lord. Nasusundan po ang ating panag-aaralan. Medyo malalim po ng konti, pero I believe sa ating pong pinag-aaralan, pagkamatay ni Kristo Jesus, victory over sin and death, ito ba talaga magbibigay tibay pa ng ating pananampalataya. Since we have died to sin, how can we continue to live with it? Since we have died to sin, how can we continue to live in it? Tuloy po natin. Or, have you forgotten that when we were joined with Christ Jesus in baptism, we joined Him in His death? When we were joined with Christ Jesus in baptism, we joined Him in His death. Alam po natin, lagi po nating binibigyang diin pag tayo po ay nagpapa-water baptize. Sino po ang talagang na-water baptize na rito? Taas kamay. Water baptism. Ayan, marami. Aris almost. So yung mga hindi pa po, ito po yung sinasabi ng ating pinag-aralan, we were joined with Christ Jesus in baptism. Yung pong ating lumang pagkatao, remember, pinapaliwanag po ito, inilulubog po tayo sa tubig, sa swimming pool, or sa mga ilog, whatever. Basta ilulubog yung buong katawan. So, yung mga hindi pa nagpa-water baptize, tapos ilulubog ka. Pero huwag po kayong mag-alala, yung pang hindi pa nagpa-water baptism, iiyahon din kayo. Hindi po kayo pababayang mawalan ng hininga sa ilalim ng tubig. Ang ibig lang sabihin po nun, ililibing na ang lumang pagkatao na makasalanan. Papatayin. Baka papatayin pala ako pag hindi po ganoon. Papatayin yung lumang pagkatao. Hindi po kayo papatayin. Yung pong lumang pagkatao na makasalanan, simbolo po yun na ililibing na yung makasalanan at magkaon muli, yun na po sinasabi nating victory
patay na po. Kaya nga, patay ka na nga sa kasalanan. Paano ka pa mabubuhay sa kasalanan? Ito po, we were joined with Christ in baptism. We joined Him in His death. Dahil namatay po si Kristo, dala-dala po niya ang kasalanan natin. Namatay si Kristo, dala-dala niya ang kasalanan. We were joined with Him in baptism. Kaya nga, patay na tayo ngayon sa kasalanan. At ngayon, tayo nabuhay na muli, nag-resurrect. Yun po, Christ resurrected. Ito po yung ibig sabihin ng ating pinag-aaralan ngayong hapong ito. And as just Christ was raised from the dead by the glorious power, for we died, were buried with Christ by baptism, and just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father. Now, we also may live new lives. So nakikita niyo po, ulit-ulit po, yung ating pinag-aaralan talagang binibigyang diin ng ating pinag-aaralan na si Kristo ay hindi po nanatili sa libingan. Siya po ay nabuhay na muli. Amen! Praise the Lord! Tuloy po natin sa susunod na talata. Since we have been united with Him in His death, we will also be raised to life as He was. So tuloy-tuloy po yan. Binibigyang din po ng talatang binabasa po natin. Next line. Lane? Ayan, atin niyo po. For when we died with Christ, we were set free. Wow, ito po yung maganda. When we died with Christ, we were set free from the power of sin. Dahil nasa atin po ang kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Wala na po ang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Yung pong pagkakasalang pinag-usapan po natin yung mga habitual sin. Yung pong wala na po yun. Kung dati kang mapanagkas, ano yung pamanagkas kang Tagalog? Mapagmura, ne? Tapos, nailibing na yung mapagmura mo, tapos, pag-ahon mo, mapagmura ka pa mo rin, hindi pa talaga namamatay. Ne? Teka, siguro, ano lang, para sa akin lang, siguro habang inaano ka dun, kunyari namatay ka na, pag-ahon mo, buhay pa ako! Buhay pa yung makasalanan ng kakatawa, hindi pwedeng gano'n. Hindi po pwedeng namatay na nga tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Huwag na po nating, di ba, meron sa pelikula ba yun? Huwag buhayin yung mga patay o huwag buhayin yung mga bangkay? Anyway, tuloy po natin. And since we died with Christ, we know we'll also live with Him. Ito po yung magandang pangako ng Diyos. Na tayo nga po talaga ay namatay na kay Kristo at mabubuhay po tayo kasama ng ating Panginoong Kristo Jesus. At ito po yung ating laging, lagi po nating inaabangan na tuwing inaalala po natin, tinatanggap ang banal na hapunan, hindi lang natin na inaalala yung pagkamatay ng ating Panginoong Kristo Jesus, yung tayo natubos ng kanyang dugo, pero lagi po nating inaalala na one time, one day, darating, babalik po ang ating Panginoon para kunin ang bawat mananampalataya. Ang ano nga po, yung mga namatay kay Kristo, yung mauna pang babangon yung mga namatay kay Kristo. Tayo po mga buhay kay Kristo ay talagang sasalubong sa Kanya. Nasa ano po yan? First Thessalonians 4:13 hanggang 15. 4:13 na yung pong namatay kay Kristo ay unang mababangon. At saka yung pang buhay na tayo mga buhay kay Kristo, tayo po isasalubong kasama. Ayan pa, for we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. Tuloy po natin. For according to the Lord's word, we will tell you that He who are still alive, we who are still alive, who are left under the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Siguro po yung mga namatay kay Kristo, hindi kaya dito nalang kinuha yung mga pelikulang zombie, ano? Yung mga libingan daw, talaga magbubukas yung mga libingan. Ng pamanyabyan ng pastor. Diyan kami miras na kay zombie. Sige, erase na nga yun. No, ang ano lang po dito, kahit po tayo ay namatay na, kung sakali pong namatay na tayo, hindi po tayo bumitaw sa ating pananampalataya at dumating si Kristo Jesus, mauna pa pala tayong sasalubong.
tapos sasamahan lang tayo ng mga buhay. Hindi kaya na, sana Lord, Maranatha, Jesus come. Sabi nga po ng ating Senior Pastor, Lord, datang bata mayari no rin, ining mamata sa kurudong-kurudo ngayon, problema ngayon. Anyway, ang ano lang po dito, siguro dagdag lang, kahit po dumating yung mga iba't ibang problema ngayon, pag tayo po talaga meron ng victory na tayo over sin and death, over sin and death na nga, victory, lalo na dito sa mga problema na darating po sa ating mga buhay. Over sin and death nga, victory na tayo, victory na rin tayo sa mga iba pang problemang darating sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Amen. Praise the Lord. And tuloy po natin, we are sure of this. We are sure of this because Christ was raised from the dead and He will never die again. He will never die again. Death no longer has any power over Him. When He died once to break the power of sin. But now that He lives for the glory of God. Balikan natin yung 9. Ang sabi po ng salita, we are sure of this because Christ was raised from the dead and He will never die again. He will never die again. Ito po yung ating sinasabing, hindi na po tayo pwedeng bumalik sa kasalanan na gaya ng sinasabi ng iba, pwede daw silang bumalik sa kasalanan. Pag sila ay bumalik sa kasalanan, paano pag sila bumalik sa kasalanan daw, parang walang bahala ang ginawang pagkamatay ng ating Kristo Jesus. Kung winawalang bahala nila, kung kailangan mamatay uli, ang ating Panginoon, imposible namatay, nabuhay na nga uli ang ating Panginoon. So, para po muling maging maulit, ito pong ginagawa na nating namatay si Kristo para sa kasalanan, kailangan mabuhay na muli, maisilang na muli si Kristo Jesus, maging tao uli. Hindi na nga siya pwedeng mamatay. Kailangan siya maging tao uli para mamatay uli para sa ating kasalanan. Hindi na pwedeng maulit yun. Namatay na nga siya dahil sa ating mga kasalanan. Victor na nga siya sa mga kasalanan and death. Tayo rin po, victory na over sin and death. Hindi na pwedeng mamatay uli si Kristo Jesus. Ito po yung ating, He will never die again. Hindi na pwedeng mamatay uli ang ating Panginoon dahil nasa Kanya na. Diyos na nga siya na nagkatawang tao para mamatay para sa ating mga kasalanan. Tapos Diyos magkakatawang uling tao ang Diyos. Hindi na pwedeng maulit yun. Magulo po ang akway po. Nasusundan. Praise the Lord. He will never die again. Death no longer has any power over Him. And then yung pong last verse, talagang when He died once, minsan lang po, to break the power of sin. So wala na po yung, wala na po, meron pa ba? Meron pa bang hila ang kasalanan sa inyo? Meron pa bang hila yung talagang gusto talaga tayong hilahin ng ating kaaway, ng ating James 4:7, submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Resist the devil. Yung pong hila ng kasalanan, resist the devil para hindi po tayo mahila. Tagumpay na nga tayo para hindi po tayo mahila. Resist the devil and he will flee from you. Amen. Praise the Lord. Ito pong grace na sinasabi ng ating pinag-aralan dahil lamang sa biyaya ng ating Panginoon. At tayo po talagang ulit lang. We are now united with Him sa baptism dahil namatay si Kristo. Sa baptism, namatay na rin ang ating lumang pagkatao na makasalanan. So, wala na po tayo yun. Freedom from slavery na po ang bawat manampalatayang na kay Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. Tuloy po natin. Ang sabi yung pong sinasabi ko kanina, yung po kasing mga iba, pinipili na talaga, hindi daw talaga nag-resurrect. Maraming yung mga ibang mga mananampalataya, lalo na po yung mga Pariseo noon. Di ba? Ang sabi ng mga Pariseo noon, hindi talaga nabuhay na maguli, ninakaw daw ang kanyang bangkay, ang dami pong tapos, yung tomb, paano kayang, di ba? Sabi nga ni Pastor Manny kagabi, ang laki po ng cover ng tomb. Tapos nakaselyo pa. Tapos si Jesus, 3 days na siyang andoon nakalibing, kung siya talagang hindi siya nabuhay na muli. 3 days, tapos bugbog sarado ang kanyang katawan. Remember, talagang alas patay na nga.
patay. Talagang bago pa siya mamatay doon sa ibabaw ng alas, patay na nga. Tapos nakahiga sa tree. Paano niyang magagalaw? Paano niya ma-move? Yung, di ba, yung nakatakip na malaking bato doon sa kanyang libingan. Impossible. Pero yung sinasabi ng mga gwardiya na ninakaw daw, hanggang ngayon meron pa rin naniniwalang talagang ayaw maniwalang na buhay na maguli ang ating Panginoong Kristo Jesus. Ito po yung kanilang sinasabi. Kung ganoon, if there is no resurrection of the dead, ang sabi po ng salita ng Diyos, then Christ has not been raised either. Kung wala talagang pagkabuhay na maguli, di si Kristo, hindi siya nabuhay na maguli. At kung si Kristo ay hindi nabuhay na maguli, uwi na po tayo. Wala pong kwenta yung ating ginagawang pangangaral dito. Wala pong kwenta yung ating ginagawang pagtitiwala sa Diyos. Kasi kung hindi siya nabuhay maguli, gaya po ng ating, if Christ has not been raised, then all our preaching is useless and your faith is useless. Ang sabi po ng salita ng Diyos. Pero hindi po talaga nanatiling patay ang ating, kung gano'n, pati yung mga apostles na sinasabing nabuhay na maguli, nakita si Kristo Jesus, 500 disciples, ang daming nakakita, naka-witness na nabuhay na maguli. Si Thomas, nakita po niyang nabuhay na maguli ang Panginoon. Kung sakaling hindi siya nabuhay, edi sinungaling sila. Mga sinungaling, yung mga apostles, mga manloloko, yung mga apostles. Ito po yung sinasabi ng ating, tapos kung gano'n, edi tagumpay si kamatayan kung hindi siya nabuhay na maguli. Kung hindi siya nabuhay na maguli, pag tayo po ay namatay, wala na. Hanggang doon na lang tayo. Wala na tayong pag-asang mabuhay na maguli. Meron pong mga ibang pananampalataya na nagsasabi, talagang naniniwala sila sa langit, pero hindi sila naniniwala sa eternal death. Kaya ang tao daw nagkasala, naniniwala sila pupunta ng langit pag mabuti, pero yung mga makasalanan daw, pagpunta ng eternal fire, matutunaw lang sila. Saan nila nakuha yun? Kaya nga po, kaya sinasabi natin ito, para mas talagang panghawakan po natin ang ating pananampalataya na ang ating Panginoong Kristo Jesus alive. Hindi lang talagang alive bukas. Hindi po ating ginawig forevermore nga alive forevermore, and we will live forevermore because our Jesus is alive forevermore. Amen. Come on. Pinakakawawa daw tayo kung hindi totoong nabuhay na maguli. Dahil paano tayo pinakakawawa? Yung pong ating ginagawa dito, wala ba? Para tayong naglulukuhan lang dito. Parang pag sinasabi natin, sinashare natin si Jesus sa iba, para natin silang niloloko. Parang ganun, kawawa daw tayo. Pero buti na lang. Ito pong ating pinag-aaralan dito. And we apostles would all be lying about God. For we have said that God raised Christ from the grave, but that can't be true if there is no resurrection of the dead. And if there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised. And if Christ has not been raised, then your faith is useless and you are still, ito po yung ating, guilty pa rin tayo sa ating mga kasalanan. Kung guilty pa rin tayo sa ating mga kasalanan, kung hindi nabuhay na maguli si Kristo Jesus, yung ating kasalanan, hindi po natin, lagi po tayong nahuhulog sa kasalanan. Hindi po natin pananagumpayan ang kasalanan. Pero buti na lang, nabuhay na maguri po ang ating Panginoong Kristo Jesus. In that case, all who have died believing in Christ are lost. Last verse. If our hope in Christ is only for this life, we are more to be pitied than anyone in the world. Yung pong ating sinabi kanina. Nakakaawa daw po tayo. Ang sabi ng salita ng Diyos. Ito po talagang parang vital reality check. Reality check po ng ating mga buhay. Talagang pinapaalala po ng Kristyanismo is far more than self-help.
Hindi po pwedeng sa sarili lang. Talagang kailangan po natin yung talagang tunay na victory, tagumpay, laban po sa kamatayan. Dahil po yung ating pinaniniwalaang si Kristo Jesus, ulit-ulit, nabuhay pong muli ang ating Panginoong Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. Mayari ka rin. Pero tuloy po natin, similar para po talagang consider ourselves dead to sin. Talaga pong we have victory over sin and death dahil po meron po tayong talagang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan when we consider ourselves patay na talaga. Patay na sa kasalanan po ourselves. We are to consider ourselves dead to the old sinful nature. Tapos alive po sa ating to God. Ito po yung sinasabi ko kanina, we need to break the habitual sinning. Yung pong lagi nating nagagawa, kunyari, remember po yung dating sa Catholic, yung pong nagkursilyo, nagrecollection, yung pong kursilyo para po sa mga may edad dito yung mga may edad, senior. Matatanda nga ako sa sabi ko niya mo rin yung mga recollection para po sa mga youth. Doon po kasi pag nagkursilyo ka, kaya recollection, ang gagawin po sa iyo talagang aantigid lang ang iyong puso, ang iyong damdamin, lalo na po yung mga bata, paiyakin yung bata, kung alam mo lang kung gaano ka kamahal ng nanay mo, tapos after 3 days, tapos na yung recollection. Parang yung mga youth camp. Ganito. Tapos, pero sa youth camp, nag-aaral talaga. Mga kabataan, nag-aaral talaga ng salita ng Diyos. Pero noon po, ang ginagawa, talagang, sasabihin lang kung anong sakripisyo ng nanay, tapos na sasalubingin sila ng nanay, sasalubungin sila, lalabas yung mga nag-recollection, sasalubungin yung nanay, iyakan, tapos pagkatapos ng 2 linggo, BSDU ulit sila. Ano yun po hindi BSDU? Balik sa dating ugali. Ganun lang, emotion lang. Pero dito po sa ating pinag-aaralan, pag talagang naintindihan natin ang tunay na sinasabi ng salita ng Diyos, we will consider ourselves talagang wala na po yung, babalik nga BSD, pero habitual sinning. Yung pong pagkakasalang kumisan, of course, time and time again, sinasabi po natin, yung mga hindi sinasadyang pagkakasala. Hindi sinasadyang pagkakasala. Remember po, kahit po si Pastor Manny, naulit po niya yung ating sinabing first word ng ating Panginoon, Father, forgive them for they do not what they do. For they do not know what they do. Sabi nga niya, paano Panginoon kung alam nila ang kanilang ginagawa, tapos patuloy sila sa habitual sinning. Patuloy sila sa habitual sinning. Wala pong magiging walang kwenta po yung ating pinag-aralan. Winawalang bahala ang pagkamatay ni Kristo, ang kanyang pagkabuhay na maguli, kung sila po ay babalik sa muling pagkakasala. Ito po yung sinasabi ng Hebrews 10:26 ba yan? Hebrews 10:26. Ito po yung sinasabi habitual sinning. If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, after we have received the victory over sin and death, tapos babalik ka dito sa habitual sinning, if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, wala na. No sacrifice for sin is left. Yung sinasabi nga natin kanina, hindi na pwedeng maging tao uli si Kristo para mamatay uli. Wala na yun. Next line. But only a fearful expectation of judgment, of raging fire that will consume the enemies of God. Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. Dito po sa 29, nagsabi po ang salita ng Diyos. How much more severely do you think someone deserved to be punished who has trampled the Son of God underfoot,
who was treated as an unholy thing, the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace. Talaga pong parang itinapon na lang yung we were saved by grace, yung biyaya ng Diyos, they insult yung pong biyaya ng Diyos. Ganito rin po ang sinasabi ng 2 Peter 2:20 hanggang 22. 2 Peter 2:20 hanggang 22, ang sabi po ng kalawang Pedro, if they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ, and are again entangled in it, and are overcome, they are worse off at the end than they were at the beginning. Buti pa daw, hindi nakilala ang Panginoon. Next line, sabi po ng salita ng Diyos, it would have been better for them not to have known the way of righteousness, than to have known it, and to turn their backs on the sacred command that was passed on them. Para daw silang nagsukang aso, binalik sa last verse. Of them, the Proverbs are true, a dog returns to its vomit, and so that is washed, para pig po, that is washed, return to her, swallowing in the mud. Yung pong pig daw na talagang naligo, pero babalik at babalik yan sa putikan, ang sabi po. So, ganito po ang sinasa. Di ba, napakatindi na. Dito pa lang talagang, hindi ka pwedeng bumalik. Victory ka na nga over sin and death. Yun na po tayo bumalik. Dahil po sa victory over sin and death ng ating pong Panginoong Kristo Jesus. Okay, 3:24 na. Number 1 ko pa. Ayan, kaya ini. Mo ko patatime na. Praise the Lord. Sige, punta na po tayo sa number 2. Consider ourselves, sinabi na po natin kanina, binilikan lang natin. Consider ourselves dead to sin. Sinabi ko na yun Sabi ko na ba? Dapat pang aluna ako Ninawi ka siguro sa karin, talanda ako tuloy. Praise the Lord. Amen, amen. Uy, salamat. Praise the Lord. Nasa third point na pala ako. Consider ourselves. Yun po talaga, para talaga, yung victory over sin and death. Consider ourselves dead to sin. Yung pong members natin ito, ng members na physical body, lahat na po, consider ourselves dead to sin. Lahat po ng physical body natin, yung mata, matang mapanghusga, consider ourselves dead to sin. Ano pa ba? Yung kamay natin, yung paa, saan ba pumupunta yung mga paang yan? Lalo na po yung isip natin. Alam niyo po ang dito kahit po kayo, alam niyo po ang ibig sabihin po ng ating pinag-aaralan. Your members of the physical body, your eyes, kamay, lahat. Ang instruction po ng ating ni Apostle Pablo, stop offering these parts as an instrument of righteousness. As an instrument of righteousness. Yung pong kamay sa paggawa ng hindi mabuti, yung pag-iisip, na laging iniisip ang hindi maganda sa yung pong mata natin talagang mapanghusga. Pag tinignan mo yung kausap, parang titignan mo mula ulo hanggang paa. Tapos, di ba, kahit po, ulitin ko lang lagi yung sinasabi kasi si Pastor Manny, yung, ay makanyamalan aliwaliway ko, Lorana, balam sa pinsapin niya nga Di ba? Kayo po, anong iniisip nyo sa inyong mga kausap, lalo na pag hindi nyo kursunadan yung kausap, ito po yung ating, mga simpleng lang po, yung eyes, yung ating isip natin, no kanina naman kayawat kanina, sa naman siya kagagamit. Siguro meron siyang kinatagpong siguro. Present your members, yung pong ating physical body, na hindi po talagang stop. Natigil na po natin yung paggamit ng mga instrument na yan sa unrighteousness. Rely on grace, not the law. Sabi po ng ating pangatlong pinag-usapan. Rely on grace and not the law. So ito po, yung ating pinag-usapan na kanina, ang dahil lang po sa biyaya ng Diyos.
tayo po ay naligtas. Nang dahil lang po sa biyaya ng Diyos, tayo po ay naligtas. Yung pong kasalanan, dapat no longer our master because we are under grace. Pero yung pong, balikan niyo po kanina, yung sinabi natin kanina, under grace nga tayo, pero it doesn't necessarily mean na pwede tayong balik sa kasalanan. Enable us, kaya nga, dahil under grace na po tayo, victorious na tayo over sin and death, meron na po tayo ngayong power to say no sa mga temptation. Pag meron pong temptation na dumarating, submit yourself therefore to God. James 4:7, resist the devil and he will flee from you. Ang sabi po ng ating pinag-aaralan. Kaya nga po, tuloy po natin yung ating Romans 6, verse 40 naman po tayo. Sin is no longer your master. Sin is no longer your master, for you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Wala na po tayo sa under the law. So, meron po kasing nagsasabi, under the law. Kung wala nang under the law, under the grace, ibig ba sabihin, hindi na natin susundin yung mga batas? Hindi po ganun. Yung pong mga batas na ginagawa ng mga Israelites, gaya po ng paghahain ng mga animals. And there are, marami pong law sila. 613 po yung law ng mga Israelites law before. 250 positive ba yun? Tsaka 365 bata. Basta 613, 250. Yun yun. You can do the math. Basta yung higit kalahati, negative, yung higit kalahati, yung do not. So, punta na lang po tayo sa 10 na lang. Ibig sabihin, kung wala na tayo sa under the law, hindi natin susundin yung honor thy father and thy mother. Siyempre hindi, no? Siyempre hindi, no? Parang paradox, no? Of course not. Of course. Siyempre, Ali, yun po yung ating we rely on grace, not the law. Pero it doesn't necessarily mean na yung pong law ay mawawala ng kabulan dahil under grace tayo. Ang ibig pong lang sabihin, talagang, ito pong law talagang mas, bibigyan din po na talagang mas, talagang panghahawakan po natin yung biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos, patuloy po natin magagawa yung pinagagawa ng Diyos. Yung pong pagsunod, honor thy father and thy mother, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. Ano po yan? Mga batas po yan. Nasusundan po ninyo. So it doesn't necessarily mean na under grace tayo, not the law, hindi po ibig sabihin na hindi na natin susundin yung batas. Ang totoo po yung mga batas pa talaga, ang siyang bibigay sa atin, magtutuwid sa atin, para mas mapanghawakan po natin pagtiwalaan. Biyaya ng Diyos, dahil sa kanyang biyaya, matutupad po natin, magagawa po natin, masusundan natin ang mga batas ng Diyos sa ating mga buhay. Well then, since God's grace has set us free from the law, does that mean that we can go on sinning? Of course not. Sinabi natin kanina. Don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? So pag tayo po ay nahuhulog sa kasalanan, nagiging alipin po tayo ng kasalanan na hindi na po dapat. Ulit-ulit, hindi na po dapat nahulog tayo sa kasalanan. You can be a slave to sin which leads to death. Ano po ang pipiliin natin? Gusto niyo bang, sige, magpatuloy sa kasalanan which leads to, or, ang sabi po ng ating, you can choose to obey God which leads to righteous living. We are under grace. Ito po yung, we are being led to live a righteous life, a holy life. Yun po yung sinasabi ng ating pinag-aaralan. Thank God, once you were slave to sin. But now, you wholeheartedly obey this teaching we have given you. Now, you are free from your slavery to sin. Tama ba? Lahat po ng free from slavery to sin. Sabi nga ng amen. Huling sinabi kong amen, amen. Magsabi ng amen. Sabi ko na eh. Praise the Lord. Tuloy natin. Now you are free from slavery to sin and you have become slaves to righteous living. So tayo po ngayon talagang ay alipin na ng buhay ng katuwiran. Buhay na matuwid. Because of the weakness of your human nature, I am using the illustration of slavery to help you understand all this. Previously, you let yourselves be slave to impurity
and lawlessness, which led ever deeper into sin. Now, you must give yourself to be slave to righteous living so that you will become holy. Ito po ang sinasabi ng ating salita ng Diyos. Para po tayo talagang under grace talaga, victory over sin and death. You must give yourselves to be slave to righteous living so that you will become holy. When you were slaves to sin, you are free from the obligation to do right. Nung tayo ay talagang nasa kasalanan pa, wala kang obligasyon. Para, di ba? Anong obligasyon? Kaya slave ka nga ng kasalanan eh. You are free from the obligation to do right. And what was the result? Ano po ang bunga nito? You are now ashamed of the things you used to do. Things that end in eternal doom. So ano po ang eternal doom? Ito po talagang pinag-aaralan natin. Talagang binibigyan lang po talagang diin na kung tayo po ay magpapatuloy, babalik sa kasalanan, papunta po tayo sa eternal doom, eternal death. Hindi po totoo yung sinasabi nilang mga ibang mananampalatayang matutunaw lang yung kaluluwa mo at hindi na mamamatay ng walang hanggan. Ito po yung eternal death, eternal fire, pinag-aralan na po natin yan many times, eternal doom. Next line. But now you are free from the power of sin and have become slaves of God because of what Jesus did. Victory over sin and death. We are now free from the power of sin and have become slaves to God. Maniwala kayo po na talagang tagumpay na po tayo sa laban sa mga kasalanan o talagang minsan kinikiliti pa tayo para bumalik sa kasalanan. Pag meron pang kiliti, talagang kailangan, ano po yan, ipag-pray po natin. Submit yourself therefore to God or resist the devil. Sabi po ng binabasa na James 4:7. Now you do those things that lead to holiness and results in eternal life. Praise the Lord. Makabala po pero mayaman po, mahaba po yung salita ng Diyos, pero inuulit-ulit lang po ng ating mga pinag-aaralan, binabasa, na talagang totoong nabuhay na maguli ang ating Panginoong Kristo Jesus, na nanalo na po siya laban sa kasalanan at laban sa kamatayan. Last verse. For the wages of sin is death. Ito po yung ating sinasa. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Ulitin ko lang po yung ating binuksan kanina. For the wages of sin is death. Kasama po ito sa John 3:16 For God so loved the world, He gave His one and only Son, that whoever will believe in Him will not perish. Yung pong wages of sin will not perish, but have eternal life. So balikan po natin yung 6:23 ng Romans. For the wages of sin is death. Diba? Sabi po natin kanina, dapat sabi ng salita ng Diyos, tayong lahat ay nagkasala, wala ni isa mang matuwid. 3:10 Romans, 3:23 Romans, at itong 6:23, the wages of sin is death. Dapat tayo ang mamatay sa ating kasalanan, pero si Kristo na ang namatay para sa ating mga kasalanan. At yung kasalanan ngayon yan ay talagang nagkaroon na ng bayad. Si Kristo na ang nagbayad. The wages of sin is death. At nang dahil po doon, nagkaroon po tayo ng free gift of God. Whoever believes in Him will not perish but will have eternal life. But the free gift of God is eternal life. Sa pamamagitan po ni Kristo Jesus, ang ating Panginoon. Kaya nga po't meron na po tayong victory ngayon over sin and death dahil si Kristo po ay nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Praise the Lord. Praise the Lord. Malaksay kaya yari. Ito po yung matindi. Ay. Was yeah. Praise the Lord. For the wages of sin is death. Binayad na po ng ating Panginoong Kristo Jesus. He has won the victory. He has won the victory. He has won the victory.
He has won the victor's crown. He has triumphed over sin and death. Praise the Lord. Victory in Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Under grace na po tayo, not under the law, but it doesn't necessarily mean, sabi nga natin, hindi na po natin susundan ang mga batas ng Diyos na magdadala po sa atin sa isang banal na pamumuhay. At yung pong wages versus gift, kahit kasalanan, pero yung gift, eternal life, yung pong ating binasa kanina, binayaran na po ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ang ating mga kasalanan, nagtagumpay na po si Kristo Jesus. Hindi lang siya namatay nung mahal na araw, siya po ay nabuhay na maguli ng Resurrection Sunday. Kaya nga po, Happy Resurrection Sunday. Masaya ko po. Wala mo kapinapayang sayayo. Victory over sin and death. Identify with Christ's death and resurrection. Consider ourselves dead to sin. Rely on God's grace, not on the law. Rely on God's grace, not on the law. When we obey the law, hindi po dahil sa ating sarili, hindi po natin kaya. When we obey the law, hindi po natin kaya. When we obey the law, dahil gagawa tayong mabuti, bakit po natin sinusundan ang batas ng Diyos? We obey the law because dahil lamang po sa pagmamahal natin sa Panginoon. Mahal ba natin talaga ang Panginoon? Amen. Kung mahal po natin talaga ang Panginoon, ang Kanya pong pangako, when we obey the law, hindi po para talagang sa ating sarili. We obey the law dahil lamang mahal po natin ang ating Panginoon. And we can only obey the law. We can only obey the law ng dahil lamang po sa biyaya ng Diyos. Hindi po natin makakaya sa ating mga sarili dahil lamang po yan sa biyaya ng Diyos. Kaya nga po talagang ang ating Panginoon, bilang, siguro po, mga huling talata lang ito, Colossians 2:14-15, bago po tayo dumako sa ating communion. Colossians 2:14, He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing on the cross. By nailing it to the cross. Kung isipin po natin, no, gaano kaya kadami yung charges, record of charges laban sa atin? Tayo po, dito po sa panghuling mga talatang ito, isipin po natin, gaano talaga kadami na ba ang charges against us? And yet, Jesus took it away. Pinako po sa krus. Kaya nga, I no longer live, Galatians 2:20, hindi na ako ang nabubuhay si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Tuloy po natin yung talata. In this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. In this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over them on the cross. Over them on the cross. Dito po sa victory over sin and death na ginawa po ng ating Panginoong Kristo Jesus. Dito po sa ating binasaan, kaano kaya talaga kadami ang nagawa natin kasalanan, pinako na doon sa krus. Babalik pa ba tayo para muling ipako sa krus? Hindi na po pwedeng mangyayari. Kaya nga po, ito pong ating pinag-aaralan ngayon, nawa po sa ating pag-uwi talagang manuot sa ating mga puso na lahat na gaano magkadami, kadami ang lahat ng ating nagawa labang kay Kristo Jesus. Naipako na yan. At hindi lang naipako at namatay na yan. Inilibig na po yung ating lumang pagkatao.
At dahil nilibing ng aling pagkatao na buhay ng maguli si Kristo Jesus, tayo rin po ngayon ay buhay na. Meron po tayong tagumpay. Kaya nga, forever, forever, nararapat lamang pong purihin, forever, purihin ang ating dakilang Diyos.